Hi, hello, what's up? It's me again, Fritz, and welcome back to my YouTube channel, Fritz Channel TV. So for today's video guys, ituturo ko sa inyo kung bakit mo kinakailangan magkaroon ng Fowry card or Al Jazeera Smart Card. So, ano nga ba ang Fowry card at bakit mo kinakailangan na magkaroon ng Fowry card na to? Itong card na to ay hassle-free sa mga kapwa kong OFW na magpapadala sa kanilang family or mahal sa buhay. So, kapag ikaw ay card holder ng Fowry na to, it's easy for you to send money anytime and anywhere. So sa video ito guys, kung gusto mong malaman, huwag kalimutang mag-subscribe, press likes, comment, at share this video. And don't forget to hit the bell button notification para ma-notify ka for the next video. Just keep on watching guys. So, andito na po tayo guys. Ipapaliwanag ko lang po sa inyo kung ano ang benefits ng Fowry card or gaano kahalaga para sa atin ang Fowry card na to sa mga OFW or katulad nating mga kadama or sa mga kababayan nating hindi makakalabas ng kanilang bahay para lamang pumunta sa Fowry remittance. So, ang benefits ng Fowry card na to ay hassle-free. So, sa ganitong sitwasyon ay hindi mo na kinakailangan pumila pa sa haba-haba ng pila na yan at sa tagal ba naman ng pila or sa pandemyang ito guys, makaiwas ka na dahil meron kang Fowry card. So ngayon guys, una-una, it's a zero charge fee and then tax free and also easy to add beneficiaries. Mamaya guys, ipapakita ko sa inyo sa tutorial na to kung paano mag-a-add ng mga beneficiaries on your own. And then, sa mga kababayan kung merong emergency cases na kailangan magpadala anytime and anywhere, ay ito na po ang sagot. Hindi nyo na kinakailangan pumunta ng Fowry remittance dahil lang magpapadala or pipila pa sa haba-haba ba naman na mga siksikan na yan. Through online banking kayo magpapadala, through online banking app. So, papakita ko sa inyo kung anong klaseng app ang dapat nyong i-download sa cellphone ninyo. So, papaano nga ba magkakaroon ng sariling Fowry card? So, unang gawin guys ay once na nagpapadala ka doon sa Fowry card na yun, maybe padala no more. Kumbaga pa, hindi mo na kinakailangan pumunta ng Fowry ulit. Dahil nga, meron ka ng Fowry card or Al Jazeera Smart. So, unang gawin guys ay pumunta ka lamang doon at magtanong ka how to avail ng Fowry card. Ang price nito guys ay nasa 25 to 30 real only. And then habang ginagawan ka nito ng ATM card or Fowry card, may magte-text sa inyo galing ng Al Jazeera Smart. Ite-text sa inyo ang 4 na code. And then yun yung gagamitin nyo para i-enter doon sa ATM machine na mismo nandoon sa Fowry remittance. And then once na nagkaroon ka na nito at naibigay na sa inyo, it's just only 10 to 15 minutes after nila magawan ka ng card na to, ibibigay nila sa iyo and then go direct to the ATM machine. After that, once na in-insert nyo na to, yung na-receive nyong text na code, na 4 na code, yun yung gagamitin nyo for accessible. Once na na-enter nyo na accessible, it's ready to change your
own password. And then, after that, kung may pera ka na, direct deposit ng pera mo, gagawin nyo itong savings account ninyo dito mismo sa Saudi Arabia. And then, once na meron ka nang naisisave na money dito, anytime, anywhere, pwede ka nang magpadala, lalong-lalo pa sa mga emergency cases ninyo sa Pilipinas. And then, later, ituturo ko sa video ito ang application at ang step-by-step ng tutorial nito, how to send money at how to add beneficiaries by your own, and easy steps lang guys. So, just keep on watching always. So tapusin nyo po itong video na to para matulungan nyo ang inyong sarili na hindi na kailangan na pumunta ng Fawry Remittance or hassle-free or makipagsiksikan ka pa sa kanila. So, follow the step-by-step. So, hello guys, andito na po tayo sa screen ng aking mobile cellphone. Unang gawin guys ay kailangan nyong mag-install ng application na ito, Al Jazeera Smart. And then, kung wala pa kayo neto, i-install nyo lang ito sa Google Play Store ninyo. And then, once na meron na kayo, just open it. Then, for the first time na i-open nyo ang application na to na Al Jazeera app, kung nakikita nyo, naka-Arabic page siya, ang gagawin nyo lamang po ay i-click ang letter E na nasa left side. And then, once na na-click ninyo, makikita ang login, down below, new username or contact us. And then, syempre, kung hindi ka pa registered sa application na to, ang gagawin lamang ay i-click ang new user. And then, i-click ang debit card. Kasi po, ang Al Jazeera card or Fawry card ay isang debit card. And then, i-click or i-input ang ICAMA number. And then, yung account number na na-receive natin that time na nagpapagawa or that time na nag-avail tayo ng Fawry card sa Fawry Remittance. And then, yung card mismo sa labas, sa harapan ay meron siyang 16 digits number. So, ang hinahanap po dito ay last 4 digit of active ATM card. So, yung pinaka-last po ng ATM na 4 na digit ay ang i-enter natin dito. And then, yung ATM card PIN na ipinalit natin sa code that time na in-insert natin yung ATM card natin sa ATM machine. Latest card PIN po ang i-enter natin dito, and then slide this no to become yes. And then click I am not a robot, and then after that select next. Then, after the login guys, makikita nyo sa taas na merong 3 row. Just to click this. And then, it's time for you to add new beneficiaries. So, ganito lang po yung mag-a-add ng new beneficiaries. An easy way. Just follow the steps. Nakikita nyo Fawry. Downside ng finance. Just click this. And then, hanapin ang add new Fawry beneficiaries. Just click this.
And then, makikita dito, select a beneficiaries type. So, makikita dito, transfer via beneficiaries country, currency, delivery option. So, ang importante sa page na to, kung nakikita nyo merong mga asterisk, ito lang po yung mga importante na dapat fill upan. So, we will start from the transfer via. So, meron siyang option na RIA, MoneyGram, and direct banks. So, I'm going to select MoneyGram, and then beneficiaries country, just select Philippines. Syempre, ang papadalhan natin ay sa Pilipinas. Just select Philippines. And then, currency, so Philippine peso. And then, delivery option ay 10-minute service, okay? And then, start to fill up the beneficiaries details. So, lahat po ng mga merong asterisk, yan po ang pinaka-importante na kailangan ma-fill upan. Okay, so, and then, sa page na to is to read it na kindly review the submitted information to confirm it is all correct. So, you have to double check if all the details is correct. So, double check natin kung correct na ba lahat ng na i-fill up natin. And then, after nyo ma-double check, just click the confirm. Okay? And then, once na na-confirm natin, merong lalabas na OTP na mag-enter yung code. And then, after that, take note mo yung code na nasa sa itaas, activation code. And then, take note mo yan. Later on, may magtatawag sa'yo. So, antayin lamang po natin yung tawag ng operator to activate the beneficiaries details. Tumawag sila sa inyo. Once na ma-receive nyo na yung operator call, ang gagawin lamang po ay habang tumatawag siya, i-dial lamang po ang activation code sa mismong calling, mismo sa calling option niya. Idadial nyo po yung activation code na yan. And then after that, sasabihin ng operator, you have successfully added your beneficiaries. And then, pwede na po kayong padala once na successfully na po yung inyong added beneficiaries. Makikita nyo po sa page na na beneficiaries details dito sa beneficiaries management na approve na siya. So, yun lang guys ang gagawin natin. So, hopefully, thank you for watching guys, and sana natulungan ko kayo sa video ito, at wag pong kalimutang i-likes